Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa Yawmul Jum'ah na ito, ang magiging paksa natin sa khutbah na ito ay tungkol sa tinatawag na al-isti'dadu lil maut. Ito yung paghahanda sa kamatayan. Ito ay isang napakabigat na katanungan sa bawat isa sa atin kung papaano natin pinaghahandaan ang kamatayan. Hindi ang tanong ay kung mamamatay ba tayo, kundi ang pinakamabigat na katanungan sa bawat isa sa atin kung papaano natin pinaghahandaan ang kamatayan. Sapagkat alam natin na balang araw ay tayo ay mawawala dito sa mundo. Alam natin na balang araw ay darating din sa atin ang ating kamatayan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin zaiqatul maut. Lahat ng may buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, 100% sila ay makakatikim ng kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit nararapat sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na pag nilay-nilayan niya kung papaano niya pinaghahandaan ng kamatayan. Sapagkat alam mo sa sarili mo, sa akin, sa inyo, na lahat ng may buhay ay makakatikim sa kamatayan. Kasi kung alam natin na hindi rin tayo mamamatay, para saan pa ba yung paghahanda natin sa kamatayan? Para saan pa ba yung mga pagsamba natin kay Allah kung hindi naman tayo mamamatay? Pero dahil sa alam natin sa sarili natin, na testify natin sa sarili natin na lahat ng may kaluluwa, lahat ng may buhay dito sa mundo ay makakatikim ng kamatayan, kung kaya't mahalaga sa atin na tanungin natin ang sarili natin kung papaano natin pinaghandaan ng kamatayan. Unang-una mga kapatid, nararapat sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na bilang paghahanda niya sa kamatayan, nararapat na siya ay magbaon ng takwa. Anong ibig sabihin ng takwa? Sa mababaw na kahulugan, ang ibig sabihin ng takwa, ito yung takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَتَجَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Ito ay fi'lun amr, ito ay kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay magsibaon. At ang pinakamainam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na baon ninyo ay ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang nag-advise sa atin na walang pinakamainam na baon ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lang sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang pinakamalaking katanungan sa atin, kung ano ba ang ibig sabihin ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa taqwa? Ano ba ang kahulugan ng tinatawag na takwa o di kaya takot sa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala al-Hafiz Ibn Rajab, sabi ni al-Hafiz Ibn Rajab, sa kahulugan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, fataqwal abdi rabbahu ay yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbihi min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabihi. Sabi ni al-Hafiz Ibn Rajab, ang ibig sabihin ng takot ng isang alipin sa kanyang Panginoon ay sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng panangga sa pagitan niya at sa pagitan ng anumang kinatatakutan niya mula sa kanyang Panginoon, dahil sa galit, mula sa galit ng kanyang Panginoon, pagkapuot at parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wiqayatan taqihi min zalik. Yun ang kanyang magiging proteksyon mula sa galit, puot at pagpaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asi. At ang panangga na yun, sabi ni Al-Hafiz Ibn Rajab, ay ang pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa mga gawaing ma'asiyah. Ibig sabihin, yung mga gawain na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinutukoy ni Al-Hafiz Ibn Rajab na panangga ng isang tao na kung saan siya ay nagkakaroon ng panangga sa kanyang sarili upang mailayo niya ang kanyang sarili sa galit, puot at parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod niya sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong Islam at paglayo niya sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun sa kahulugan ng takwa.
Ibig sabihin, kapag sinusunod mo yung tungkulin mo sa pananampalatayang Islam at nilalayuan mo ang anumang pinalalayuan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasa iyo ang katangian ng pagiging matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-taqwa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ang ibig sabihin ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paggawa sa mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay may paniniwala at pag-asam ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga utos at sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin mga kapatid? Ibig sabihin, ang isang tao na sinusunod niya ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na meron siyang taglay na paniniwala at paghahangad sa gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang isang tao na hindi lang siya basta lumalayo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ipinagbawalan ng kanyang kapatid, kundi ang dahilan kung bakit niya nilalayuan yung mga mungkar na yon, yung mga maasiya na yon, ay dahil sa paniniwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at paghangad niya sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pagsunod. فَيَفْعَلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِيمَانًا بِالْأَمْرِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ. Kaya't kanyang ginagawa ang mga anumang ipinag-utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay may paniniwala sa mga kautusan na yun, وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ, at ang pagtitiwala niya sa anumang ipinangako sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتْرُكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ إِيمَانًا بِالنَّهِي وَخَوْفًا مِنْ وَعِيدِهِ. At kanyang iniiwanan ang anumang ipinagbawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ipinagbabawal na yun at pangamba niya sa babala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Talq ibn Habibin, katulad ng sinabi ni Talq ibn Habibin, iza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa. Ang sabi ni Talq ibn Habibin, kapag lilitawaan niya ang fitna sa inyo, dumating sa inyo ang fitna, ay patayin niyo ito sa pamamagitan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga ng takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sa ito ay panangga ng isang mananampalataya, ito rin ay isang paraan upang protektahan ng isang tao ang kanyang sarili mula sa fitna dito sa kalupaan. Kaya sabi ni Talq bin Habib, kapag dumating ang fitna sa inyo, ang nararapat niyong gawin ay magkaroon kayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Noong tinanong si Talq bin Habibin kung ano ang ibig sabihin ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi niya, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi wa tarju thawaballah. Ang ibig sabihin ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paggawa mo sa mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa liwanag mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay may pag-asam sa gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa an tatruku ma'siyatillahi ala nurin minallah takhafu ikaballah. At ang pag-iwan mo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa liwanag na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay may kaakibat na pangamba sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang basta sinusunod niya si Allah subhanahu wa ta'ala, kundi meron sa kanyang sarili ang pag-asam-asam niya sa gantimpala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang niya basta nilalayuan, iniiwanan yung mga haram, yung mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi nasa kanyang sarili ang pangamba sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kaya't nilalayuan niya ang mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat natatakot siya sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang bagay mga kapatid na mahalaga sa isang tao bilang paghahanda niya sa kamatayan, ang pagkakaroon ng puso natin, ng pananampalataya natin, ng tunay na kahulugan, ng takwa, ng takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala.